Service ngayong gabi, tayo po sasamba awit sa ating Panginoon. Sino po ang handa na ngayong gabi? Hallelujah! Kasabay nating pagpalakpak, kapatid natin, may redeemer lips. I know He rescued my soul. He's back, He's back to mercy. I believe, I believe. My shame was taken away, my pain, my pain was taken away. I believe, I
Hallelujah, patuloy po tayong sumamba, umawit sa ating Panginoon. Awitin natin ngayong gabi, how great is our God.
salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah, hallelujah, purihin ikaw, Diyos. Hallelujah, ngayong gabi, kasama po natin ang presensya ng ating Panginoon sapagkat pangako niya, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya narito ang presensya ng ating Panginoong Sus at malaya tayong makadulog sa kanyang trono. Amen? Paitaas natin sa kanya ang ating mga pangangailangan, ang ating mga patuloy na pinapanalangin. Praise God, ang kalusugan ng bawat isa ng ating mga kapatid na may karamdaman. Itaas natin si Sister Rose, yung kanyang frozen shoulder, pagalingin, pagimalaan ng Panginoon, si Tatay Bino, si Mami Pira, yung paninikip ng dibdib, tuluyan ng mapawala. Amen. Gayon din si Sister Lira, yung pananakit ng kanyang likod at yung kanyang ulo. Itaas natin sa Panginoon ngayong gabi. Ito yung mawala na pagkatapos ng ating service, ang kinin natin ang mga kagalingan. Amen. At itaas din natin sa ating Panginoon, amen, ang ating lungsod ng Lipa, ang ating ang church dito sa Lipa, samahan ng Panginoon ang patuloy na pagbabangon ng Diyos ng mga kalalakihan, mga kababaihan na mag-aapoy para sa ating Panginoong Sus, magpapagamit ng buhay, mga magkasawahan, amen, mga supporters, amen, pagpalain tayo ng Panginoon, makita na natin yung bunga ng ating mga ginagawang paglabas, mga pangangaral, maibigay ng babasahin. Amen. Itaas natin sa Diyos na gumawa ang Panginoon sa bayan na ito ng Lipa. Amen. Ganon din sa bayan ng Cuenca. Itaas natin. Amen. Ang bayan ng Cuenca ngayong gabi na yung aming paglipat doon, this month of December, samahan ng Panginoon. Pagpalain na maraming tao ang ilagay ng Panginoon na maligtas, iligtas ng Panginoon. Amen. Sa pinansyal, pagpalain ng Panginoon. Amen. Gayon din ang ating kabuuan ng ating fellowship mula kay Pastor Greg, Sister Lisa Michelle sa Prescott, Arizona. Atin silang idulog sa ating Panginoon. Kailangan nila ng pagsama ng ating Diyos sa council ng fellowship. Sila Pastor Tom Payne, sila Pastor Harold Warner, sila Pastor Paul Stephen, sila Pastor Kevin Foley. Amen. Itaas natin sila sa ating Panginoon. Ganon din ang ating national leader, si Pastor Boyet, Sister Susan De Cepeda sa Mandaluyong Church. Samahan sila. Patuloy ng ating Panginoong Sus. Ganon din ang ating mga regional leaders, sila Pastor Frank Benaventura ng Davao, Pastor Yeli Sibeli ng Iloilo City, sila Pastor Charlie Carias ng Cebu, sila Pastor Hinaro Bugtay ng Tacloban, ganon din ang ating Mother Church sa Lucena, sila Pastor Ernie, Mami Elaine. Pagpalain ng Panginoon, magyang makasabay na gawain ngayong gabi, ang mga taong sumasamba, nagpupuri sa Diyos, i-bless nila ng Panginoon. Samahan ng banal na Espiritu at ngayong gabi, itaas din natin yung nalalapit na youth rally ngayong Sabado sa Rosario, Batangas. Ito'y pagtagumpayin ng ating Panginoon. Praise God. Sino may pangailangan ngayong gabi? Amen. Patuloy tayong magtiwala, umasa sa ating Diyos. Palakpakan natin, luwalatiin natin ang ating Panginoon. Itaas natin sa Diyos ang ating pangailangan. Oh, Panginoon! Luwalatiin ka, Diyos! Sambahin ang iyong banal na pangalan. Ngayong gabi sa iyo magtitiwala at umaasa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kayang gumawa ng lahat. Walang imposible sa iyo, Diyos. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. Lord, nagalingan kay Sister Rose, kay Sister Lira, kay Tatay Bino, kay Mami Piray. Sa mga kapatid na may karamdaman, pagalingin mo po sila ngayong gabi ang may malamo. Aming maranasan, Panginoon Jesus, ang mga personal na pangangailangan ngayong gabi, ikaw po magpala. Lord, ang pagliligtas mo pa ng maraming kaluluwa sa bayan na ito ng Lipa. Ganon din sa bayan ng Cuenca, Panginoon Jesus, samahan mo po ang iyong gawain doon. Pagpalain mo po ang kabuuan ng fellowship, ang aming mga leaders, patuloy mong samahan, patuloy mong pangunahan, Panginoon Jesus. Lord, pagpalain mo nga ng bansang Pilipinas. Lord, tulungan mo ang mga namumuno. Lord, sila po'y makakilala sa iyo, Diyos, para makapamuno ng buong kayusan. Lord, ikaw pong magpala ngayong gabi sa bawat dalangin. Lord, ang aming pong hindi nasabi na lalaman mo na po, Panginoong Jesus. Lord, dumangkin kami ng mga dakilang bagay, Panginoong Jesus, ngayong gabi. Lord, sa iyong salita na aming mapapakinggan. Lord, lalabas kami sa gusaling ito, may mga dakilang bagay na ginawa sa aming buhay. Lord, ang kabuong pagkatagumpay, Lord, sa iyo namin tinitiwala, papurit pasasalamat, pagsamba, tanging sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kamayan natin ang bawat isa ngayong gabi, sabay ng pag-awit. Ang puso ko'y masaya. Amen. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko tayo, sa Diyos umiibig. Ang puso
mga kapatid sa inyong pagdalo sa ating midweek service. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagparito ngayong gabi. Patuloy po tayong aasa sa mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Para po sa ilan lang paalala, gaya po ng nabanggit kaganina, mga kabataan, edad 12 pataas. Amen. Tayo po ay merong youth rally sa Saturday. Ihanda niyo po ang inyong mga sarili at makipag-ugnayan kayo sa ating pastor para alam natin kung paano yung gagawin papunta ron, kung mag-commute ba or may mga sasakyan bang magagamit para alam ng ating pastor. Amen. Hindi siya gulumihado sa pag-aabyad. Amen. Pag-pray natin sa Panginoon yung gawain sa Saturday. Kaya po yung Saturday na paparating sa Rosario, Batangas. Amen. Ilang mga paalala, palaging manalangin. Amen. Ang Kristiyano, araw-araw nananalangin sa Diyos. Ito'y ating dito nakikita. Amen. Sabi nga nung isang mga ngaral, naalala ko, yung pananalangin mo sa ating Panginoon, yan yung nagpapakita kung gaano ka nagpapahalaga sa Kanya. Kaya araw-araw lumapit sa ating Panginoon, marami tayong nilalapit. Amen. Sa ating Diyos. Kasama niyo po palagi ang gawain sa bayan ng Cuenca. Kami po ay makakalipat na ngayong siguro mga first week nitong December. Makapag-abyad na, maglilinis po doon. Kaya kapag meron na po kaming nakaset na araw para sa paglilinis doon sa aming lilipatan, sasabihin po namin sa inyo para naman kung gusto nyong sumama para makatulong din sa paglilinis ay pwede po. Amen. Patuloy pong suportahan, hinihiling po namin sa inyo. Malaki pong nagagawa ng pananalangin para sa aming buhay, sa pagmiministeryo sa bayan ng Cuenca. Talagang samahan kami ng Diyos sapagkat wala pa kami doon, pero yung pressure nararamdaman ko na, pero umaasa ako sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ngayon pong December 6, pastors and wives sa Mandaluyong. Amen. Sa Mandaluyong ay merong pastors and wives meeting. Islam. Meeting. Sa Lucena naman ay ngayong December 2, pastors and family. Christmas fellowship at ganun din sa gabi naman ay Jubilee night. Kaya invited ang lahat. Amen. Ulitin ko lang, patuloy pong makipag-ugnayan sa ating pastor para alam niya yung kanyang gagawin. Amen. Ngayong gabi, wala na po akong nakalimutan. Dadako tayo sa isang pinakamahalagang bahagi ng gawain kung bakit tayo narito. Pagsamba sa pamagitan ng paghahandog. Amen. Sinong handa po ngayong gabi sa paghahandog? Amen. Tulungan po tayo ni Brother Jonathan. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Kapasalamatan una-una sa Panginoon at pangalawa sa aking pastor sa tiwala niya. Pagamat ako'y kinakabahan, pero ito ay dito ako itinuwid ng Panginoon sapagkat ang pagsamba natin mga kapatid, nais natin tayo'y pagpalain ng Diyos. Amen? Sino po ang nais pagpalain ng Diyos? At ang ating pagbibigay ay may connection sa pagbibigay at sa pagpapala ng Diyos. Marahil ay ginamit ko ito ng aming Sunday na tawag doon, sermonizing. Pero dito ko gagamitin din itong itong talatang ito. Dito sa Genesis chapter 4 verse 2 hanggang 5. Tapos buksan natin ang Malakias chapter 1 verse 8. Ito ay patungkol sa dalawang lalaki naghandog. Amen. Nagbigay sa ating Panginoon. Sabi dito sa verse 2 ng Genesis chapter 4 verse 2. Sabi dito, sinundan si Cain ang isang panganak na lalaki at ang Abel naman ang kanyang pangalan, ipinangalan dito. Naging pastol ito. Tingnan nyo, naging pastol siya. Tagapag-alaga siya ng mga hayop, amen, ng tupa. At si Cain naman ay isang magsasaka, magbubukid si Cain. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh.
ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay niyang kawan. Pinatay niya ito at inandog na pinakaina na bahagi. Si Yahweh ang nasiyahan kay Abel sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kanyang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Dito sa Malakias chapter 1 verse 8, mga kapatid, sabi dito, sa tuwing mag-aanog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay, o may sakit, sa inyo pag-ahandog ng gayan sa inyong gobernador. Matutuwa kaya siya sa inyong ibinigay ang inyong kalingan. Pagpalain ko ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Makikita po natin dito, mga kapatid, ang dalawang lalaki na nagbigay sa ating Panginoon, si Cain at si Abel. Ang dalawang ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. Isang makikita natin dito, mga kapatid, mas kinalugdan ang handog ni Abel kaysa handog ni Cain. Amen. Sapagkat ang inandog ni Abel, mga kapatid, ay walang kapansanan. Talagang wala ito yung hayop na kanyang inandog, walang may karamdaman, wala hindi bulag, hindi may sakit, hindi pilay. Para lang ito sa akin, si Cain naman, ang kanyang inandog na bunga, bagamat bagong ani, pero hindi niya pinili. Mayroong mga bunga kasi na maliit, may bunga na malaki, may bunga din na may uod na. Amen? Pero mga kapatid ko sa Panginoon, mas kinalugdan ng handog ni Abel kaysa hinandog ni Cain. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pag-handog, nawa po ay tayo'y kalugdan ng ating Panginoon. Hindi natin ang amen. At mapapansin natin, mga kapatid, yung sa Malakias chapter 1 verse 8, hinahanap ng Diyos ang paghandog sa Kanya. Sapagkat sinabi niya, kung ang ibinibigay niyo sa akin ay bulag, pilay, may sakit, amen, para nakakalungkot, amen, nakakalungkot na bahagi. Sabi nga, kung ibibigay niyo mga sa gobernador, matutuwa kayang gobernador. Hindi talaga eh. Kapag sakit, bubuhatin mo pa. Amen? Pag bulag naman, talagang hindi mo naman makakita yun. Pag pilay, ang bagay lumakad. Amen? Pero ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pagbibigay sa Panginoon, nais natin na tayo'y pagpalain. Amen? Ngunit isang tanong, kumusta kaya ang hinahandog mo sa Diyos? Amen? Sa isang bahagi, mga kapatid, tayo'y mga Kristiyano na. Pero minsan, sa ating pagbibigay sa Diyos, hindi po natin napapansin sa ating pagbibigay. Amen? Nakapagbibigay po tayo ng handog na bulag, nakapagbigay tayo ng handog na pilay, nakapaghandog po tayo na may sakit. Bakit mo nasabi, Brother Jonathan? Sapagkat noong unang panahon, ang paghandog ay mga hayop. Pero ngayon sa panahon natin, ay pera na ang ibinibigay natin sa Panginoon. Amen? Kaya minsan, makikita ka sa pagbibigay niyo sa offering basket, mga kapatid. Makikita ka ng mga isang bulag na hayop sapagkat yung pera na kanilang ibinigay, hindi na makikita yung tao. Hindi na makikita ang numero. At iyon ang ibibigay mo dito sa na-offering.
Amen? At minsan naman, sa tingin niyo kaya, malulungkot kaya ang Diyos sa akin? Minsan naman, makikita tayong pilay. Amen? At minsan, pinipilayan ko talaga natin. Bakit? Ginagana rin natin yun eh. Diba? Bukuin nyo. Diba? Marami. Ganun mga kapatid, pilay talaga. Amen? So tingin ninyo, malulugod kaya ang Diyos? Dahil binigay natin ang pilay. Ang masakit dito, nakapagbigay tayo ng may sakit. Ito mo ang pera, pag binigay mo, ang bakal na gumalaw. Pero subukan mo, bago ang ibigay mo, mabilis yan. Amen? Mga kapatid, nakikita po natin dito mga kapatid, kung nais mong kalugdan ka ng Diyos, kung nais mong pagbalain ka ng Panginoon, magkaroon ka na ng disiplina sa pagbibigay. Amen? Magkaroon tayo ng disiplina. Bakit mga kapatid? Sa bawat ating pagbibigay sa Diyos, iyan ay nakikita ng Diyos. Kung ano ang binigay mo, may sakit ba? May gulat ba? Pilay ba? Pero mga kapatid, nang simula po ito na pakinggan ko, hindi na po ako nagbigay na may sakit. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, nawa po, nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ko sa ating Panginoon, minsan nakikita natin, sa napupiring naman, sa paghahandog, walang kapansanan. Alam niyo mga kapatid, ito ang ginawa ni Abel. Inayos niya sa talagang panganay at ibinigay niya sa Diyos. Minsan mga kapatid, bilang karanasan, amen, nakasobre, maayos ang lagak, pagkalagay dito, makakita ka dito, sa napupiring may mga nakasobre. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, kapag ang ating pastor ay nag-report sa Lucena, naniniwala ako na hindi bibigay si pastor ng bulat, pilay, o may sakit. Talagang inaayos niyan. Di ba, Sister Lira? Iniayos niyan bago niyan iaabot kay Pastor Ernie. Kasi, kapag iyan nakikita mo ba sa pasta na lang ibigay ni Pastor yan, hindi ka talaga pinili. Ano kaya ang sasabihin ni Pastor Ernie? Mga kapatid, amen. Sino po ang ating pinaglilingkuran? Iba ang Diyos. Dapat kung nagagawa natin ito sa tao, dapat higit sa Diyos. Amen? Higit, kung gaano natin ginagawa sa tao ito, amen, dapat higit natin ayusin ang pagbibigay sa Diyos. Kaya ngayong gabi, amen, nawa ito po ay isang paalala sa ating mga, hindi lang sa akin, maging sa bawat isa. Amen. So, kung tayo magbibigay sa gawain ng Panginoon, ayusin natin sapagkat ang Diyos ay nakatingin. Upang tayo kinalugdan ng Diyos, amen, yung pala magkaroon na tayo ng disiplina sa pagbibigay. Ngayong gabi tayo po ay magbibigay sa gawain ng Panginoon. Sorry. Praise God. Hallelujah. Amang banal, mabuti at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa pribilehiyo na kami po'y makapaghandog sa iyo. Aming pong dalangin na tunay kang mabigyang kaluguran, Panginoong Sus, ng aming mga handog. At ikaw pong magpala, magbalik sa buhay ng iyong mga anak, siksik, liglig at maapaw ng mga pagpapala o Diyos. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
bibigay, ibalik sa inyo ng siksik at liglig at umaapaw. Ang ngayong gabi ay sa pinakamahalaga sa lahat ay ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Pakinggan po natin ang ating kapatid. Siya na po ang magpakilala sa inyo. Praise God. Hallelujah. Buti ka na kami magkaroon. Hallelujah. Napakabiyaya po ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po ay nakarating sa kanyang banal na gawain ngayong pong gabi. Amen? Hallelujah. Kanina po ay habang ako po ay paparito, hindi po umapakali. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung ako'y tatrangkasuhin ba o nilalamig. Yung pakiramdam ko, yung aking dalawang tuhod na gusto magtikik. Kung ako minalakad ng paganyang kasawantik na. Pakiramdam ko po yun, kanina. Pero salamat po at biyaya po ng ating pong Panginoon Diyos. May tayo po ay narito. Nakakaisa, nagsasama-sama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Ako po ay nagagalak at nagpapasalamat mula sa ating Panginoon Diyos, pangalawa sa ating pastor at sa asawa po ng pastor at pamilya po ng pastor. No? At salamat po sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo po kasi, kaya medyo napahaba po yung paghahabol sa pagbibigay. Yung po ay pangangaral ni Brother Jonathan. No? Sapagkat sa tuwing araw po ng linggo ng hapon, kami po ay mayroong ginagawang sermon. Lunes pa lang talagang na iniisip mo na kung ano ang gagawin mong sermon o pangangaral. Di ba, Pastor Iko? Yo, salamat. Brother Jason, ikaw? Di ba? Yeah. So, lahat po dito pwedeng na tayong mga lalaki ng Diyos ay maging kabahagi ng ganitong gawain. Masama ba sinabi ko? So, kailangan isangkot mo ito ang sarili mo sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At salamat po sa ating pong Panginoon. Ulit-ulitin ko. Sabi ng ating pastor, Brother Edgar, pangaral mo yan. So sabi niya, kanta mo ng text. Bigyan po ko ng text. At salamat po sa ating Panginoon Diyos, aking pastor. Pagkat hindi mo nyo na itatanong, siguro panlima na si Pastor Rico sa buhay ko. Naging pastor, hindi pa ako tapos. No? Hallelujah. At alam niyo po mga kapatid, bagamat na sa Father's house ay iba't iba ang kanilang pagdating sa paghuhubo ng mga alagad. Pero nasa Father pa rin, hindi lumalayo, hindi nawawala. Kaya salamat po, meron akong pastor. Ayun ba, nagpapasalamat, may pastor tayo. At kalahati ang umimil. Ako muna yung mag-aantipara. Silang naman po ito ang aking pangangaral na ito. Sa Pilipos, chapter 3, verse 12, 13 hanggang 14. Ganito po pagkakasabi, mabasahin ko po. Hindi nasa ako'y nagtamo na, ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, o ikinaaabot naman sa akin,
ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot na dapat isang bagay ang ginagawa ko, nanililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Natutungulin ako sa hangganan sa gantimpala ng ang dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Isang pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos ngayong pong gabi. Hallelujah! Praise God! Glory to Jesus! Thank you, God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa mga katotohanan at biyaya. Ngayong pong gabi, pagpalain mo po ang iyong salita. Pangusap ka po sa aming kalagitnaan, pangunahan mo po kami, na ako po bilang tao ng Panginoon ay may kahinaan, may kakulangan, gamitin niyo po ang munti kong labi, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat, inaangkin po namin ang pagtatagumpay na ito sa pangalan ng Jesus. Tayo magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Salamat po sa ating pong Panginoon na ako po ay isang taong nakakilala sa ating Panginoon Diyos na dati po ay nandun sa kalagayan na kung saan ay wala pong direksyon, walang kapayapaan, walang tunay na kaayusan at humpag sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Salamat, biyaya ng Panginoon. Ako po ay narito po sa inyo pong ulahan. Amen? Nais ko po itong pamagatan, papaano mapapagtagumpayan ang paglalakbay natin sa ilang. Ano ang kahulugan ng salitang ilang? Ito ay disyerto, ito ay lugar na kung saan ay walang tubig, walang puno, walang mga bagay na nabubuhay, at isang napakainit na lugar. Ito po ang ilang. No? Sa madaling salita, ay lugar ito ng kahirapan. Tayong bilang mga Kristiyano, ay katulad tayo ng isang manlalakbay, at sa ating paglalakbay ay hindi maiiwasan na tayo ay mapadaan sa ilang na lugar. Amen? Hallelujah! O bahagi ng ating buhay na tayo ay makakaranas ng kahirapan at kasalatan sa buhay dahil hindi ibig sabihin ng pagiging mananampalataya. Tandaan po natin ito ay puno ng kaginhawaan lamang. No? Kundi bagkus ay kailangan natin na maranasan ng kasalatan at kahirapan bilang parte ng paghuhubog sa ating ng mga pag-uugali. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo ay naglalakbay patungo sa pinangako ng Diyos. Tandaan po natin, habang tayo po ay naglilingkod, habang tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon Diyos, ay meron pong pangako ang Diyos. At sa ating walang iba ay ang buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po'y naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo, ito ang pangako ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah! Hindi buhay na kasuya-suya, buhay na walang hanggan. Ulitin ko po, buhay na walang hanggan. Dahil po ang mga Israelita ay may lupang pangako sa Kanaan, tayo naman ay may pangakong buhay na walang hanggan.
Paano nga ba natin matatagumpayan ang paglalakbay natin sa ilang? Ito po ang tanong ngayon pong gabi. Ngayon pong gabi, ako po'y pinapanas sa pangangaral na ito. No? Habang ito po ay binubuli-buli ko po at naayos ko para pag ang bola, bumataw ka din sa bola, sa pader, saan man, ay tumalbog sa iyo, balik sa iyo. So, ako po'y pinapala. Parang ganito po, bago po kayo mapang-aralan, ako muna pinagpala ng Panginoon Diyos. Ulitin ko po, paano nga ba natin mapapagtagumpayan ang paglalakbay natin sa ilang? No? Una, sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga ng pagsunod sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Itong kailangan natin ngayong gabi. Hallelujah! Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayong gabi, susunod ka ba sa Panginoon? Amen? Hallelujah! Napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo dapat matakot kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Paano natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? No? Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang Diyos ay naglagay ng tagapanguna sa atin, katulad ni Moises. Ayan sa Exodo, makikita po natin sa chapter 16, verse 1, ay makikita po natin doon, kung babasahin po natin, ang mga Israelita ay nagmamagtul. Ang sabi nila, buti pa Moises, nandun kami sa lindog. Kahit kami alipin, kahit kami saktan, basta kami kumakain ng karne at tinapay. Yun ang sabi ng mga Israelita kay Moises. Mga kapatid, ang Diyos po ay nagbangon ng mga leaders sa ating fellowship. No? Tulad po ng pastor. Mahal ba ninyo ang pastor? Amen. So, mahalin po natin ang pastor. No? Ako po ay hindi ko po tinataas sa sarili ko. Sabi ko nga po sa inyo, ilan na po naging pastor ko, pero hindi po ako naging dapat sa akin po pastor. Sa Diyos po ang kapurihan. No? Kasi kahit sa mga magulang ko, hindi po ako naging laban. Hindi ako palasagot. At ako po inutusan, ay po aking sinusunod. Amen. Kaya mga kapatid, sa ating pong Panginoon Diyos, maging mga national leader o regional leader, ito'y kaloob ng ating pong Panginoon Diyos. Bilang mga tagasunod ni Kristo, huwag nating tulutan ang pag-uugali ng mga Israelita. Huwag po tayong gumaya sa panahon ng pamumuna ni Moises ay puro reklamador. Kaya habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, huwag po tayo maging reklamador. Amen? Parang naunang nila. So, mga kapatid, huwag po tayong magreklamo. Nasasabihin natin, kayo na lang, pagod na ako, nakagawa na ako sa kaharian ng Diyos. Sige, patuloy lang po tayo na gumawa sa kaharian ng ating pong Panginoon Diyos. Natural lang po tayong mapagod. Amen? Physical po natin ay natural lang mapagod ang ating physical. Hallelujah. Ginagawa po natin ito sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos.
Amen? Kaya biyaya ng Diyos, kahit walang nakakakita sa iyo, magbahagi ka ng salita ng Diyos, mag-akit pa rin ang kaluluwa. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo dito, pwedeng gamitin ang ating pong Panginoon Diyos. Kaya makikita po natin dito, hallelujah, na nung sila inilabas sa Egypto, nakaranas na sila ng gutom sa kahirapan. Tandaan po natin mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Naulitin ko po na hindi dapat tayo ay gumaya sa mga Israelita sapagkat kung ating mapapag-aralan ang mga bagay na ito, hallelujah, na sila po ay pupunta po sa lupang pangako ng Diyos para sa kanila. Kaya imbis na 40 days lang sila po maglalakbay, ay naging 40 years dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Hello? Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, alsin po natin ang katigasan ng ating ulo sa harapan ng ating Panginoon Diyos, kundi tayo magpakababa sa harap ng ating Panginoon Diyos, kundi tayo magpakatiwid sa harap ng ating Panginoon, sapagkat kapag ito'y ating ginawa, tayo rin ay pagpapalain ng ating Panginoon Diyos, tayo sasamahan ng ating Panginoon. Nais natin na mga bagay na tayo ay pagtibayin ang ating puso't pag-isahin natin sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin siya ngayong gabi. Praise God, hallelujah. Mga kapatid, nung sila po'y nainip na maglakbay, na habang ngayon na po sila, na habang si Moises ay nakikipag-usap sa Diyos, sila ay sumamba na lang sa Diyosan. Kaya nakakatakot sa isang Kristiyano na dating nasa Panginoon pag bumalik sa kasalanan. Pag bumalik, akaawa ang kahilat na. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos, hallelujah, ang mga bagay na ito ay huwag mahiwalay sa ating pong buhay. Sapagkat kung ito'y hihiwalay mo sa iyong buhay, hindi ka magpapatuloy na gumawa sa Panginoon, hindi ka magpapatuloy na gumawa na para ikaw ay lumakas. Hallelujah. Huwag po tayong umiwalay sa kalooban ng ating pong Panginoon Diyos. Pangalawa, pananalangin na may daing. So mahalaga na tayo po bilang Kristiyano ay manalangin. Amen. Sabi ko nga po, nung kami po ay amin po itong inisisa po kami ni Pastor. Sabi ko po, wala pong na-overdose sa pananalangin. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya tayo po dapat laging manalangin sa ating pong Panginoon Diyos. Ito ang ating sandata. Mga kapatid, kapag gusto mo na ikaw ay may lakas na galing sa ating Panginoon, upang ikaw ay hindi madayan ng gawa ng kaaway, pandarayan ng kaaway, lagi po tayong manalangin, hallelujah, sa ating pong ginagawa, pamumuhay, bilang tayong mga Kristiyano, bilang tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, pag ating itong ginagawa sa ating buhay, na tayo nananalangin, na tumatawag sa ating Panginoon Diyos, na nanatili tayo, hallelujah, na tayo tumatawag sa ating Panginoon Diyos, patuloy niya tayong sasamahan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, panalangin na may daing. Paano ka mananalangin sa Panginoon? Anong style na ginagawa mong pananalangin? Sapagkat makikita po natin si David sa awit 25 verse 4 hanggang 5, nanalangin si David. Maging sa Lucas chapter 13 verse 1, hallelujah, nasabi ng Panginoon, tayo po'y laging manalangin.
maging sa unang Thessalonica 5:17, alam, magsipanalangin kayo, walang patid. Ibig sabihin na walang patid, walang tigil. Walang tigil na pananalangin. Sapagkat kapag tayo nananalangin sa ating Panginoon Diyos, tumatawag tayo sa ating pong Panginoon. Ikaw at ako, hallelujah, lalakas sapagkat tayo ay mayroong mga bagay na sangkap na galing sa ating Panginoon Diyos. Ito ang nagagawa ng pananalangin. Kaya kung bakit ikaw at ako ay narito ngayong gabi, ay bunga ng pananalangin na ito. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon Diyos, maging si Daniel, nang siya po ay nananalangin sa ating Panginoon, ang sabi niya, araw at gabi, maging sa umaga, maging sa tanghali, maging sa hapon, nananalangin sa ating Panginoon. Maging si David, hallelujah, yun ang kanyang ginagawa. Kung nais natin magtagumpay sa larangan ng paglilingkod dahil sa ating Panginoon, ang susi, tayo ay manalangin, tayong lahat sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Amen. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya pag wala kang panalangin, madali kang matukso. Amen? Madali kang matukso. Matukso. Layon mo kami. Kaya ingat kayo sa mga cellphone ninyong hawak. Nakakatokso yan. Amen? Hindi masama ang cellphone, pero ilagay po niyo sa tama ang paggamit ng cellphone. Kikita niyo po dyan, puro mga kalaswaan, karumihan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. I-cast out mo yan. Magsisi tayo. Hindi mo sinasabi, perfecto ako. Matawid na ako, no? Tao lang tayo. Pero sinasabi ng Biblia, hallelujah, paano mo pinapantayan ang iyong panalangin? Ito sinahari David. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng panalangin na may daig. Ang tanong, dumadaig ko ba sa Diyos? Dapat dumaig po tayo. Kumari nga, iyak natin yan. Umayak tayo sa harapan ng Diyos habang tayo nananalangin. Napakasarap. Panalangin. Hallelujah. Sapagkat dito ka palalakasin ng Panginoon. Kasi pinakausap mo siya. Na hindi natin siya nakikita, subalit sinasampalatayanan po natin ng bawat isa po sa atin. Panalangin na may daig. Ito po yung pangalawa. Alam po, pangatlo na, malapit na. Uwi na tayo. Pangatlo po, ang hawakan ang salita ng Diyos. Una, sa pangatlong puntos, huwag tayong mag-alinlangan. Amen? Dapat hindi tayo mag-alinlangan. Dapat hawakan ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag ito'y pinaghawakan natin ang salita ng Diyos, ikaw mismo titibay bilang Kristiyano. Hindi ka na maliligaw. No? Hindi ka na maghahanap ng ibang fellowship. Kasi sa cellphone, maraming pangangaral dyan. Pati magturo. Hindi ko po sinasabing masama. Kaya lang, nasa pangitain po tayo, nasa tunay na tayo. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus, hallelujah, panghawakan ang salita ng Diyos. Ang tanong, paano ba pinangahawakan ang salita ng Diyos? Ito ba'y pagkatapos mo
makinig ngayong gabi. Mga ilang araw lumipas, babaliwalain mo na ang salita ng Diyos. Dapat binubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos sapagkat ang sabi ng aklat ng Hebreo 10:23, basahin niyo po nyo sa inyong bahay. Kahit dito pala. Salamat po, nakikinig po pala kayo. Amen. So mga kapatid, sa ating pong Panginoon, huwag tayong mag-alilangan sa salita ng ating Panginoon Diyos. Imbis na tayo ay kung ano ang ating ginagawa, wala naman tayong ginagawa sa ating mga tahanan. Kung alam po natin, mayroong panambahan, Merkules, Linggo ng umaga, at Linggo ng gabi, dumalo po kayo. Amen? Hallelujah. Sapagkat pag dito po tayo, pag tayo po idadalo sa gawain ng Diyos, lalakas ka, itibay ka, hindi ka nang maliligaw. Amen? Hallelujah. Ito po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa, doon po sa pangatlong puntos, magpalakasan tayo sa isa't isa. Galatia chapter 6 verse 1, ganito po, basahin po natin. Galatia chapter 6 verse 1, Galatia 6. Sabi dito, mga kapatid ko, sino man ay masubukan sa anumang pagkasaway, kayo mga sa Espiritu ay inyong pagpapanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinaan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Sabi dito, mga dalahan kayo ng mga pasani ng isa't isa at tuparin ninyo ang gayon ng kautusan ni Kristo, sapagkat kung ang sino man ay nakakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay may walang kabuluhan, ang kanyang sarili ay dinadaya niya, ngunit siya rin, sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kung pagkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang papurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kanya, sapagkat ang bawat tao magpapasan ng kanyang sariling pasan, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makitamay doon na nagtuturo sa lahat ng mga bagay ng mabuti. Binanggit po yung salitang mabuti, mga kapatid, sa ating Panginoon. Ang dapat na maunawaan at maranasan ng isang mananampalataya ay dapat niyang isangkot ang kanyang sarili alam sa mga gawain ng ating Panginoon Diyos, at hindi po lamang yun, kundi isangkot mo ang iyong sarili sa kapwa mananampalataya ng ating pong Panginoon Diyos. So kailangan tayo po'y magkaisa. At ito ang nais ng ating Panginoon Diyos, ang pagkakaisa. Amen? Na kailangan ikaw ay makiisa. Kailangan ikaw ay makiramay. Kung maaari, makidamay ka. Tumulong ka. Amen? Hindi ka nag-iisa. Kaya mga kapatid, pag ito ang nakikita ng ating Panginoon Diyos, na tayo nagkakaisa sa isang iglesia ng ating Panginoon, pagpapalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ito nais ng ating pong Panginoon. Sabi ko po, magpalakasan tayo sa isa't isa. Hindi po tayo nagsisirahan. Amen? Hallelujah. Ako, iba ang ugali ko. Iba rin ang ugali ko. Ay may iba't iba para noon nang tayo po'y malapas sa gawain ng Diyos.
wala pa talaga tayo sa tunay na sinasampalatayanan, tayo may kanya-kanyang ginagawa. Subalit ngayong gabi, mga kapatid, sa ating pong Panginoon Diyos, ay tinuturuan ang salita ng Diyos na dapat po tayong magkaisa, dapat po tayong magmahalan, dapat po tayong magtulungan, dapat po tayong magdamayan, sapagkat kung tayo po, hallelujah, ay nananampalataya sa ating Panginoon Diyos, ang nais ng ating pong Panginoon na ikaw at ako ay may pag-ibig sa bawat isa, may pag-ibig sa mga namumuno, may pag-ibig, hallelujah, sa mga taong pinalagahan ng ating pong Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ang kailangan po natin ay mga bagay na ito upang tayo po salitang pagdamayan tayo sa isa't isa. Napakahalaga po nito at tayo po magdamayan sa isa't isa. Amen? Hallelujah! Kaya ka tayo nandito No? Dati hindi po ito ganap na talagang maayos na panambahan. No? Masukan pa ito dati. No? Kaya hindi maayos. No? Pero salamat po sa ating pong Panginoon dahil tayo po'y nagkakaisa na gumagawa sa gawain ng ating pong Panginoon at ito na po tayo ngayon at ano pong itong pagpapalain ng ating pong Panginoon Diyos. Pangatlo, sa pangatlong puntos, panghawakan ng salita ng Diyos. Pangatlo, italaga natin ang ating sarili sa Panginoon sa Kawikaan 16:3. Kung nais po natin na makaranas ng kalakasan na galing sa Diyos at italaga natin ang ating buhay sa Kanya, mayroong pagpapala at sa pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya ito po yung paghuli, may pagpapala sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya kung nais kung ikaw ay pagpalain ng ating pong Panginoon, sige lang, sumunod lang po tayo ng sumunod. Amen? Sapagkat wala nga mawawala sa atin kung tayo po'y patuloy na gagawa, kung patuloy po tayo susunod sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ang may sabi. Amen? Hallelujah! Na tayo pagpapalain ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako'y pagpapalain ng ating pong Panginoon Diyos. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin habang tayo po'y naglalakbay dito po sa sanlibutan ito, habang ang mga bagay na sanlibutan ito napakagulo, napakarumi. Hallelujah! Ito naman ay nasa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Tayo po'y magpatuloy sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos sapagkat ito ang nais ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid, may pagpapala sa pagsunod sa ating pong Panginoon Diyos. Gusto mo pa ng pagpapala? Ayaw ko na sumpa, gusto ko pagpapala. Amen? Hallelujah! Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Sinabi ng Diyos yun. Sa tao, hindi tayo pwede umasa. Sa Diyos lang po tayo umasa. Kaya mga kapatid, sige lang po. Sumunod lang po tayo na sumunod sa Panginoon sa kapila ng kahirapan, sa kapila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa kapila ng ating bansa, napakagulo ng ating pong bansa. No? Hallelujah! Yung dalawang nakaupo, hindi na magkasundo. So, kailangan natin panalangin ang ating buong bansa. Kayo may nananalangin pa sa bansa natin. No? Panalangin po natin ang ating buong bansa. Ipanalangin po natin ang ating mga leaders, mga tagapanguna sa loob ng iglesia. Sapagat ito yung nais ng Panginoon Diyos. Kung nais natin ng pagbabala, mga kapatid, gumawa po tayo. Gumawa sa kaharian ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako, at ito'y patuloy natin gagawin. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi liko. Ang Diyos ay matuwid na Diyos. Diyos na nagpapala, Diyos na ang gagawa. Kaya ngayon pong gabi,
sumunod lang po tayo na walang katikasan ng ating pupulo. Manampalataya po tayo sa ating pong Panginoon. Ang pangako ng ating pong Panginoon Diyos, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, masaya ang nasa kalooban ng ating pong Panginoon. Sapagkat pag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, protection ka ng ating pong Panginoon mo. Ano? Kaya mga kapatid, haleluya, may pagpapala, may biyaya, kapag tayo ay nanatili sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Ito po lamang, pagpalain kayo ng ating pong Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Praise God, hallelujah. Ngayon pong gabi, ako po ay nag-usap sa salitang papaano mapagtagumpayan ang paglalakbay natin sa ilang. Ang ating paglalakbay sa sanlibutan ito ay hindi madali. Ang ating ginagawang ito ay hindi ito madali. Minsan sa buhay mo, pamilya mo, ang nagiging hadlang para ikaw ay hindi makatuloy sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. So kailangan po natin, ipanalangin natin sila, palagahan po natin sila, mahalin po natin sila, sapagkat yun ang nais ng ating pong Panginoon Diyos. Ngayon pong gabi, habang nakayong po ang bawat isa, ako pinananawagan, marahil ngayong kalang arating sa ganitong pagtitipon. First time mo. Marahil napakinggan mo ang mga pangangaralan na ito. Masabihin ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon, hindi isang aksidente na ikaw ay narito ngayong gabi. Mahal ka ng ating pong Panginoon. Sabi ng Biblia, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalatayong mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano man ang uri ng pagkatao mo, sino ka man, ano man ang kulay mo, mahal ka ng ating Panginoon. Inabot ka ng ating Panginoon Diyos. Ngayong gabi, mahal ka ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, lahat ng tayo nagkasala, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan na dapat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ang nais ng Panginoon. Mangyari sa akin, mangyari sa iyo ngayong gabi. Buhay na walang hanggan na inaanap ng ating Panginoon. Ngayong gabi, first time ka, may wala nakarating. Hindi ba makita yung kamay, pakita sila. Huwag kang mahiya, mahal ka ng Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, narito ko nakatayo sa pintuan at tumutuktok ko, sino man duminig ng aking tinig at magbukas na kanyang pinto, ako'y papasok sa kanya at hahabog kasal niya. Amen? Ngayon kong gabi, Brad? Praise God. Manggap na pala sa Panginoon. Ngayon pong gabi, ako po ay mangungusap sa bawat kapatiran, kamanggagawa ng ating pong Panginoon, kapwa mananampalataya sa iglesia ito. Ngayon pong gabi, papaano mapapagtagumpayan ang paglalakbay natin sa ilang. Mga kapatid, ang ating pong ginagawang ito ay nakikita ng ating pong Panginoon Diyos. Tayo po'y manglalakbay dito po sa sanlibutan ito. Amen? Hallelujah. Yung salitang sanlibutan, tayo po'y nasa sanlibutan pa. Ang sanlibutan ay napakarumi. Ang sanlibutan ay marahas. Ang sanlibutan ay walang pakialam sa kanyang kapwa. Subalit ngayong gabi, ikaw ay at ako ay tinawag ng ating mong Panginoon na gagamitin ng Diyos upang sila ay makaranas ng ating nararanasan ngayong gabi. Nung sa kumukalta, hindi ko alam kung saan ang bahagi nahipo sa pangangaral na ito, sa mensahe ito. Subalit, meron ko pang ilalapit sa ating pong Panginoon. Huwag kang matakot, huwag kang magalinlangan, malumawin sa ating Panginoon Diyos. Binubuksan ko pong altar, hindi ko alam kung ano ang iyong dinadala ngayong gabi sa mga oras nito. Pero kita ka ng Diyos. Kita ng Diyos ang ating pag-iisip. Nalalaman ng Diyos ang ating puso ngayong gabi. Hallelujah. Hindi madali na tayo ay maglakbay sa sanlibutan ito.
Subalit kung tayo po'y magpapatuloy na dadaing at tatawag sa ating Panginoon Diyos, sasamahan tayo ng ating pong Panginoon. Kaya ngayong gabi, hallelujah, ikaw yan, kapatid ko, tayong lahat, tayo po'y magpakababa sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Sabi ng Panginoon, kung kayo iwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagad, nabibigatan at kay aking pagpapahingahin. Asanin niyo ang aking pamaton, kaya kung bakit tayo yung pag-aaral ng salita ko ng Diyos sa Iglesia. Mahal tayo ng ating Panginoon ngayon po ngayon. Praise God, hallelujah, glorify Jesus. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga bagay na ito, God, hallelujah. Salamat po Panginoon sa kaaliwan ng salita mo. Salamat po Panginoon sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong katapatan. Salamat Panginoon sa iyong pagpapahalaga sa amin. God, hallelujah, tayo sa tayong lahat. Tawitin mo lang ang gintong panahon. kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Tayo po'y dadakon na po sa panalangin ko Lord. Yes, God. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po
sa iyong mga salita na amin pong napakinggan ngayong gabi. Nawa po ito'y manatili sa aming puso. Tulungan mo po kami na patuloy pong makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa at sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, patuloy po namin hiningi ang iyong pong pag-iingat. Kami po ay ingatan mo sa aming pong pag-uwi sa mga pansamantalang tahanan. Marami pong salamat sa iyong mga ginawa na at gagawin pa. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.